Hello po, si Dante Maravillas po. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung death anniversary pala nung July 9 ni Comedy King Dolphy. Di ba maganda ding balik-balikan yung mga memories natin of good old days. Habang pinapanood natin si The King, The Comedy King. Iba naman pala yung The King. Si The King, si FPG yun. The Comedy King, Dolphy, na nagbigay sa atin ng tuwa. Talang papantay sa comedy, mga kababayan ni Dolphy. At ang maganda kay Dolphy, mga kababayan, wholesome ang kanyang mga jokes. Hindi bastos, hindi tulad ni Vice Ganda. Di ba? Kaya nakakamiss yung presence niya, no? Yung presence ni Dolphy. Lalo yung Home Along the Riles, top rated yun po. Naalala ko noong panahon, lagi kaming nakababad sa sa television pagdating ng oras ng Home Along the Riles. Ang dami kasi nakaka-relate doon eh. Di ba? Pero parang kailan lang, 13th death anniversary na pala niya noong July 9. At ang maganda nito, mga kababayan, naisip ni Congressman Joel Chua na magpasa ng resolusyon para kilalanin, mga kababayan, si Dolphy bilang isang national artist tulad ng aming kababayan na si Nora Honor. O, di ba? Mamaya ibigay ko sa inyo yung detalye ng balitang yan. Meantime, inom muna tayo nitong bago nating product. Napakaganda sa ating kalusugan. Yan. I am worldwide amazing pure organic barley powder drink mix. Mula po ito sa Australia, mga kababayan. Kuha tayo ng isang sachet. Yan. 10 yung laman nito, mga kababayan. So every day, 3 times a day ako umiinom nito para sa maximum benefit sa ating kalusugan. Ayan po. Simple lang, sa isang kalahating basong tubig lang po. Yung yung malamig na tubig, pwede din lukewarm. Ayan. Tapos tutunawin lang natin dito. Para alam ninyo kung paano magtimpla nito. Ganun lang. Tapos, haluin natin. Ganyan. Gusto ninyong magnegosyo nito, mga kababayan, kasi ito yung additional business namin. Marami na kaming business po. Sabi ko sa inyo, para umangat ang buhay natin, imbes na magkuhan kayo, imbes na online gambling, online gaming, ang daming nalululong, lalo sa isabong. O, tingnan niyo yung yung latest pala sa isabong, mga kababayan. Dalawa pang bags, dalawa pang sako ng hinihilalang skeletal remains ng mga missing sabongeros ang nakuha, na-recover ng ating mga members ng Philippine Coast Guard. Ganun lang. Doon sa Talay Lake, mga kababayan. Ganun lang ang gagawin ninyo. Kailangan i-stir ninyo ng mabuti. Parang kape yung pagtitimpla nito po. Ako, hindi ko na nilalagyan ng sweetener. Pwede daw lagyan, pero wag na. Pure lang sa akin. Yan. Mix with the lukewarm or cold water. Add sweetener as desired. Ako hindi na. Kahit sa kape po. Saka iced tea. Iced tea man sa akin. Ano nga yung iniinom ko dati? Yung paragis tea. Yun, sa mainit ko yun iniinom. Mamaya,
Paragisti naman. Lahat organic ang iniinom natin. Kasi pag tayo po ay nagkakaedad na, importante na maging health conscious na dapat tayo. Di ba? So ito na siya, mga kababayan. Ayos. Kaya pala yung mga kalabaw at baka, kabayo. Ano yung relasyon niya, Mr. Maravillas? Yan palang mga damo. Kuan ito, barley grass o di damo. Diba? Healthy pala siya. Kaya pala, pambira magkasakit yung mga kalabaw at malalakas yung kalabaw, kabayo at baka. Kasi nandyan lang sa in the field, the grass in the field, nandyan yung mga sustansya. Diba? Imagine, ito, anti-cancer pala to, mga kababayan. Ito yung iniinom ni Maritoni Fernandez, isang cancer survivor. Laking pasalamat niya dito kasi naka-recover siya. 24 years na ngayon. Ang lumipas, buhay pa rin siya, mga kababayan. So, laking tulong sa kanya ito po. Di ba? O, mamaya naman yung iba. Ito si Maritoni Fernandez. Yan. Sabi ni Maritoni Fernandez, I was diagnosed with breast cancer on April 4, 2001 with only 5-year chance of survival. I discovered barley on the internet and took it along with my chemotherapy. Now I am in my 24th year of survival. Barley did not just save my life, it gave me a new life. So I decided to take barley every day for the rest of my life. Pati si Papa Piolo, Papa P, nagbabarley po siya. O, di ba? Si Aramina, yan, mga sikat na artista, mga kababayan. Drinking, I am pure organic barley. Si Aramina. O, ito yung business partner namin sa Australia. Pwede kayong magnegosyo nito, mga kababayan. Just message us. You have to mind your own business para umangat sa buhay. Kaya lagi natin itong ituturo sa ating mga kababayan. Kami po, ako personally, lubog ako dati sa utang. Itong bahay na to, maririmatasan na to. Loan ito sa Pag-ibig. Hindi ko na to nababayaran nung panahon na nag-employo lang ako kasi tumaas yung mga bilihin, tapos dumagdag yung gastos namin, mga kababayan, kasi lumaki na yung aking mga anak, yung tuition fee sa eskwela. Hindi namin napagandaan. Buti na lang naturuan ako na magtinda-tinda. Ito yung una nating binibenta. Yan, dahil dito nagkasasakyan kami, brand new MUX. Tatlo na yung sasakyan namin sa pagtinda-tinda, pagninegosyo. And we have gym business, di ba? May car rental kami po, bills payment, etc. etc. Marami pang coming. At nakabili kami ng mga properties. Lahat ng pagkakautang namin, mga kababayan, nabayaran na namin. And naging financially stable na po kami ngayon. You see? All because of pagtinda-tinda. Kaya sabi ko sa inyo, ang daming mga nalululong sa online gambling. Di ba? Online gaming. Masisira niya ng buhay ninyo. Mag-online selling po kayo, tulad ng ginagawa natin. Ang gagawin lang ninyo, pipili kayo ng magandang produkto na pwede ninyong ibenta online. Gayahin lang ninyo yung ginagawa natin. Sabi ko sa inyo, ang success ng buhay, gaya-gaya lang po. Ang gayahin ninyo, yung mga successful, sa kung anong pinasok na hanap buhay. Huwag yung mga marites sa paligid na walang magawa sa buhay. Di ba? Huwag yun ang gagayahin ninyo. Itong cellphone lang, pwede kayong yumaman dahil sa pagbabad sa cellphone. Most of us, babad na babad sa cellphone. Kaya lang, sige lang ang basa ng kung ano-anong mga wala mang kakwenta-kwentang bagay. Di ba?
Kailangan gamitin ninyo yung technology para umangat ang inyong buhay. Yan ang rason po bakit in-establish ko itong channel, Life with Dan TM, para pag-usapan natin hindi na politics dito, kundi yung mga nangyayaring kung ano-ano affecting our lives. Pati si Marian Rivera po. Di ba ang ganda-ganda ni Marian Rivera? Umiinom siya ng barley, organic barley. Di ba? Tulad nito. Yan si Marian Rivera. O ito, pinicturan ko yung mga stocks namin dito po. Pati pala si Manny Pacquiao. Nag-organic barley po si Manny Pacquiao. Pinuntahan mismo ni Maritoni Fernandez, mga kababayan, yung plantation ng barley grass sa Australia. Yan, Kaya sabi ko sa inyo, kaya pala yung mga hayop, pambira sila magkasakit kasi damo ang kanilang nandyan pala sa damo ang sustansya. Yan ang ganda ng plantation po. Owner, farm manager. Diyan kinukuha po ito. Napakaganda ng plantation nila. Yan Di ba? Napakaganda, mga kababayan. Napakalinis. So yon, mga kababayan, in-encourage ko kayo na mag-distributor tulad namin. Nasa bahay lang kami. Yung mga stocks nandito lang sa bahay, mga kababayan. At yung mga nag-order sa amin, marami na nag-order sa amin ito. Ang dami ko ng inquiries po sa Facebook. Pwede kayong mag-message na lang sa akin sa messenger ko sa Facebook, Dante Maravillas. Pwede din doon sa ating page, Dante Maravillas Vlog. Matik, lagi kong nire-review yung mga messages para masagot ko kayo agad-agad. Kabulul-bulul tayo. Di ba? May mga training seminars kami nito. Pwede kayo mag-attend para matutunan ninyo kung paano mag-business po. Kasi pag hindi ninyo matutunan po mag-business, wala. Magre-retire kayong problematic pagdating sa pera. Kasi aasa ka lang sa pension. Magkano lang yung pension ng GSIS kung nasa gobyerno kayo? Di ba? Kung SSS naman, magkano lang naman? Yung mga dati kong katrabaho noon, pension 5,000. So, anong mabibili ng 5,000? So, importante talaga na pagandaan natin yung ating retirement. Kaya itong ginagawa ko, after na mag-retire ako sa mainstream, nagtrabaho pa rin ako para pagandaan yung ating totoong retirement. Maaga kasi ako nag-retire at age 50. Ngayon, 58 years old na ako. Sabi ko, habang malakas pa ako, dapat hindi ko sasayangin yung aking panahon. Di ba? Ito, ninegosyo tayo. May vlogging tayo at saka ito. Kasi sa totoo lang, di man dapat natin iniaasa yung ating pagtanda sa ating mga anak. Kasi may magiging responsibilidad din sila sa kanilang buhay. Kasi siyempre may sarili din silang pamilya. Di ba po? May sarili ding priorities in life. So habang malakas pa po tayo, kailangan gumawa pa rin tayo. So yun ang aming ginagawa ngayon. Ayos po. So balikan natin si Dolphy. Yan Sasha Eric Epi sa ika-13th death anniversary ni Dolphy, you'll always be remembered.
Ginugunita ng Divine Diva na si Sasha Padilla kasama sina Eric at Epi Quezon ang ika-13th death anniversary ng King of Philippine Comedy na si Dolphy. Wala pang pinapanganak na komedyan, mga kababayan, na pwede nating sabing at par sa quality ng comedy ni, talagang tama na the king siya, the king sa comedy. Tama yung binansagan siyang King of Philippine Comedy. At tama din na kilalanin natin siya bilang isang national artist. Kasi napakagaling po ni Dolphy. Ang isang inangaango kay Dolphy, yung na-interview siya, mga kababayan, tinanong siya ng isang reporter kung may plano din siya na tumakbo bilang senador. Kasi ang daming mga artista na tumatakbong senador kasi sikat sila eh. Si Erap, si Ramon Revilla, si Lito Lapid. Yung sagot ni Erap, ayoko niya, takot akong tumakbo. Kasi unang-una niya, anong gagawin ko dyan? Ang takot ko niya, kung tumakbo, baka manalo ako. Matalino si matalino si Dolphy. Alam niya yung kakayahan niya lang eh. Limited yung kakayahan niya sa pag comedy, entertain ng ating mga kababayan. Nandun ang kanya, ang gifted siya, mga kababayan, bilang isang comedian. At sabi nga natin, ang maganda kay Dolphy, hindi niya kailangang mambastos, magsalita ng mga kalaswaan para mapatawa ang mga tao, ang audience niya. Wholesome comedy. Kaya nga dito sa aking joke time portion, bawal. Doon sa Bullseye News on the Go natin, may joke time portion tayo doon. Sabi ko, bawal yung mga bastos. Dapat wholesome. Yung hindi rin nakakadiri. Di ba? So, we have to follow certain standards po. Hindi tulad ng comedy ni, mga jokes ni Vice Ganda. Karimari-mari. May mga pang-insulto sa pagkatao ng kasama niya sa cast, sa comedy. Di ba? Yung nga hindi maganda kay Vice Ganda. Pero maraming natutuwa. Lalo sa ating mga kabataan. At yung promotion niya ng kabaklaan, karimari-mari, kasumpa-sumpa, mga kababayan, sa ating Panginoon. Proud siya sa pag-promote ng ganon. Di ba? Kaya dumami yung mga, alam na ninyo, natingala. You see? But anyway, may mga bakla na disente tulad ni Ricky Reyes, di ba? Ni Rene Salud. Disente sila. Hindi mo maringgan ng mga kalaswaan. Hindi mo maringgan sila ng mga kabastusan. Ito yung mga tao na dapat ino-honor natin. So, tama ito, mga kababayan, na gustong, nag-file na yata. Yan nag-ain si Manila 3rd District Representative Joel Chua ng House Resolution number 41 nitong July 9. Isang araw bago ang July 10 pala, yung death anniversary ni Dolphy, para i-rekomenda ito bilang national artist. So ito yung puntod, mga kababayan, ni King of Comedy, Dolphy. Sa Instagram, si Sasha, ibinandera niya ang ilang litrato ng kanyang pagbisita sa sementeryo at sabay na pinasalamatan si Dolphy sa mga alaala nitong iniwan. Remembering you today, Dolphy, on your 13th death anniversary. Bungad niya sa caption. Mensahe niya, thank you for the laughter, the love, and all the beautiful memories you have left us. You live on in our hearts and in the joy you brought to millions. Basta tumalong na release na. Ayun. Nandun na sa harap ng telebisyon, napakaraming mga kababayan natin. Top rated program po sa ABS-CBN.
sa napakahabang panahon, mga kababayan. Kaya ang daming tumanda, lumaki, nagtapos sa kanilang mga kurso sa eskwelahan na ang pagbalik sa bahay, pag-uwi sa bahay, libangan na nila ang manood ng Home Along the Riles para lahat ng mga kabigatan sa buhay ay mawala sa pamamagitan ng mga halakhak. Di ba? Laughter, sabi nga, is the best medicine. So yun, mga kababayan, kinalakihan na natin. Elementary pa lang ako, nanonood na ako sa mga pelikula, comedy. Hindi ko yan pinapalampas. Pag Dolphy po, tapos si Pansito, talagang pinapanood natin. So sabi dito, samantala makikita naman sa video post ni Eric na si Sasha mismo ang naglilinis ng puntod ni Dolphy. Our dad's 13th death anniversary, as usual, Sasha Padilla cleaning dad's tomb and the beautiful flower arrangement. Sasha wants the open mausoleum to be camera ready, wika sa IG. Anya pa, Dad, you'll always be remembered. Yan siya. Yung video, mga kababayan. Sina Eric at Epi ay mga anak ni Dolphy sa dating aktres na si Pamela Ponti. Ang yumaong komedyante ay may 18 anak sa iba't ibang babae kasama sa mga anak niya sina Sia at Nicole, mga adopted children nila ni Sasha na legal nilang inampo noong 1990. Pumanaw si Dolphy noong July 2012 sa edad na 83 dahil sa chronic obstructive pulmonary disease. Kaya di ba, yung mga huling araw niya na medyo malakas pa man siya, medyo nakaka-appear pa rin siya sa television. Hirap na siyang magsalita, yung panghinga niya tumutunog. So anyway, inabot na rin niya yung old age, 83. So sana mangyari, mga kababayan, yung resolusyon ni Manila Congressman Joel Chua na gawing national artist si Dolphy, the king of Philippine comedy. O ngayon, napag-usapan din natin yung ABS-CBN, yung memories ng ABS-CBN. I-share ko itong mga kwento. Yan, sabi dito, Karin Davila, an emotional goodbye to our beloved ABS-CBN tower. Na maalam na sila sa tower ng ABS-CBN kasi hindi na kailangan ng ABS-CBN yung tower. Yung tower na yun kasi, for free TV siya. Hindi na nag-renew sila, hindi na nag-apply. Pinapa-apply sana para sa panibagong franchise. Kaya lang yung TV channel nila na nai-assign na ng previous administration sa kanilang mga kaibigan. Nakakuha po si Manny Villar, kaibigan ng mga Duterte. Saka may iba pa na nakakuha ng channel. O ngayon, nasa digital age na tayo, hindi na rin nila kailangan. Kaya diretso pa rin yung negosyo ng ABS-CBN, pero nasa digital production sila. Nasa content production sila, mga kababayan, sa digital TV. Nagbago na kasi yung panahon. Kaya ang sabi, bininta na yung lugar na yon, pati yung tower, hindi na rin nila kailangan. Kaya pumunta doon yung mga dating taga-ABS-CBN, pero si Karin Davila, nandyan pa rin sa ABS-CBN. Yung iba nilang mga kasama, dati si Corina, tapos yung mga artista, para, sabi nga, before na tanggalin yon, one last glance to the tower na naging parte ng kanilang buhay. Kaya sabi dito, Karin Davila shared a heartfelt post about the ABS-CBN Millennium Tower. The veteran broadcast journalist shared a carousel post where kapamilya celebrities and executives could be seen gathering near the tower. In the caption, Karen penned an emotional farewell to the iconic tower. The prominent news anchor likewise expressed her deep love for ABS-CBN. So yun ang final picture nila
Sabi niya, "Kapamilya forever, an emotional goodbye to our beloved ABS-CBN Tower, the first to be dismantled before the iconic ABS-CBN building in the coming months." Pati pala yung ABS-CBN building, i-dismantle na rin po. Siguro may bago na itatayong building kasi binenta na yata yon. The tower that has broadcast to millions of Filipinos for decades since 1986, my heart aches, she emotionally wrote. She went on to express, "I am so moved seeing everyone come together after what's unjustly been done to ABS-CBN, not renewing its franchise in 2020. It is amazing. We are still here, standing, smiling, creating, resilient." Karen likewise shared ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak's striking remark when they gathered at the arena. "Memories are not held by things but carried by people. A powerful truth from our President Carlo Katigbak, a testament that we will continue to tell stories that will live in the hearts of Filipino." Kasi nga po, hindi na masyado pinapatronize yung free TV kasi ang lahat nanonood na sa dito na. Kaya kita ninyo yung mga dating mga ABS-CBN personalities tulad ni Julius Babaw, Christine Bersola, si Katunying, si Cherry Baha, after na sumara, nag-iba-iba na silang istasyon. Lumipat sa iba-ibang mga stations and nag-establish na rin ng kanilang channels through YouTube. Diba? So, may kanya-kanya ng hanap buhay sila. Kasi talagang nagbabago because of, yung pagpasok ng digital age, nabago lahat. Pati yung mainstream media, ang kakompetensya, social media, mga kababayan. Dito na lahat sila nanonood eh. And so, hindi na sila nag-renew pa. Although, pwede sana sila na mag-apply for a new franchise. Hindi na ginawa kasi hindi na siguro feasible. Sayang lang ng investment. Di ba? Kasi pakunti ng pakunti, mga kababayan, ang nanonood sa television. Sa totoo lang, through free TV. Yung dati, kami nga po, yung television namin dito, siguro mga 5 years na kami hindi nanonood. Hindi namin nagagamit. Tinatanggal ko na, pati yung cable namin. Kasi lahat ng sources ng news natin, pati pelikula, nasa YouTube na eh. Pati nga yung radyo, mga kababayan. Spotify na eh. Gusto mong manood ng concert? Nandyan lang sa YouTube. Pelikula, Netflix. Ala na eh. Lumipas na yung panahon ng free TV. Kaya na-realize ng ABS-CBN, hindi na nila kailangan yung tower. Bininta na lang, pati yung lupa. Pero tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang business, sa content creation. Content production na lang sila, mga kababayan. At nakita ninyo, nakipag-partner sa dating kakompetensya nila, yung GMA. So ganon, mga kababayan, everything changes. There is a constant change, sabi nga sa kanta ni Joe Marichan. Constant change. Furthermore, the renowned broadcaster expressed her deep love for the media company. "I have been with ABS-CBN for almost 25 years now. My love runs deep for this company. I have grown and become the professional I am today because of ABS-CBN tough terrain. Now more than ever, I see every face value, every person appreciate every day. I live grateful." Ako po, ikwento ko po sa inyo. Naging parte din po ako ng ABS-CBN. That was in 1995. 9 months lang, short-lived lang po ako. Kasi municipal councilor kasi ako rito sa amin. Tapos production manager ako ng isang local station. So I was invited by Jason Sa. Si Jason Sa, yung programa niyang Neil and Jay sa DCMM noon.
pumunta kami ng aking kaibigan para i-promote yung aming festival, Ibalong Festival dito sa Legazpi. So, I guested sa program ni Jason sa DCMM. Nakalata si Jason nang magsalita ako sa programa niya. Yung DCMM nasa old building pa. Wala pa yung under construction pa lang itong building na ibibenta nila. Under construction pa lang yan. Pero patapos na. Kaya yung DCMM nasa old building pa. So umakyat ako sa second floor. Yung hagdan ng DCMM noon, kahoy pa. Ganon. That was in 1994 yata, 1995. Parang 1994 yon. Nang marinig ni Jason yung aking boses, nagbaba na ako, paalis na kami ng aking kaibigan. Biglang pinahabol ako doon sa assistant ni Jason Sabi ng assistant, Sir, pinapatawag ka ni Jason Sabi ko, bakit? Kinausap niya ako. Pare, taga-radyo ka? Sabi ko, production manager ako doon sa amin sa local. Kaya pala niya, gusto mo magtrabaho dito sa amin? May bakantian niya, news director. Sabi ko, paano? Nabigla ko mag-submit ka lang ng biodata. Wala nang application. Mag-submit ka lang. Then you'll be assigned sa newsroom. Sabi ko, sige. Pagbalik ko dito sa amin sa Legazpi, napag-isip-isip ko, sabi ko, magre-resign ako nito as municipal councilor, as production manager. Okay naman ako rito sa amin. Kaya tumawag ako sa ABS-CBN. Sabi ko, Sir, baka pwede na lang correspondent ako for Bicol. So, ako yung unang regional correspondent for Bicol na nagre-report lagi sa umaga kay Kabayang Noli Di Castro. Yung programa niya, yung Kabayan, nakalimutan ko yung mga punchline noon. Basta programa ni Noli Di Castro. Kabayan Sandala ng mga mamamayan yata. Baka na-recall ba ninyo yung dating mga old programs? Wala pa noon si Jerry Baha saka si Anthony Taberna. Wala pa. Bago pa sila noon Si Kabayang Noli Di Castro pa. Nagre-report ako doon sa kanya. Hanggang alas 7 yung primetime newscast. So yung mga kaganapan dito sa amin, nire-report ko, pina-file ko yung report ko, minsan live, minsan recorded na. Nakalimutan ko yung babaeng Chinita, Tan, yung lagi kong kausap. O sige, Anya, go, file your report. So ang laging extra ko noon, mga kababayan, mula dito sa lungsod ng Legazpi, ako po si Dante Maravillas, ABS-CBN, DCMM. O ngayon, nagpumunta ko diyan sa ABS-CBN. Nakilala agad ako ng gwardiya. Kasi sa television, paminsan nagre-report din po ako. Hindi man yung live na ganito, kundi live yung boses ko nung naririnig. Tapos yung picture ko, pina-flash na lang sa television. Nagre-report ako noon kay Kabayang Noli. Pati doon sa programa ni Ate Siawi noon. Panahon ng bagyo kasi po, may fundraising sila para sa typhoon relief. Ayon. So nagre-report ako noon ng kalagayan kasi yung relief operations nila dito sa amin. So nagpa-fundraising sila kasi kami yung masyadong tinamaan ng bagyo. So siyempre magre-report ako ng mga situations dito. Naka-report ako sa programa ni Ate Siawi, yung The Sharon Cunita Show. Pero fundraising yon, telethon yung tawag nila po. So I have my good memories po sa ABS-CBN. Kaya lang short-lived siya. 9 months lang po kasi I was hired as station manager ng isang local station din. Magpo-full time na sana ako, yung TV Patrol Bicol dito sa amin. Kaya lang sabi ng nag-offer sa akin ng managership position, bakit niya sa ABS-CBN ka pa? Tulungan mo niya yung kapwa mo Bicolano.
Taga Bicol kasi yung may-ari ng istasyon. Station manager ka niya. Di, sabi ko, sige. Green up ko na po yon. Yun ang dahilan kung bakit naging short-lived yung aking stay as correspondent po for Bicol ng ABS-CBN. So nakakalungkot din talaga. Kaya lang sabi ko sa inyo po kanina, life is a constant change, sabi ni Joe Maritsan sa kanyang kanta. Sabi sa kanta niya, no, ni Joe Maritsan, we're on the road, we move from place to place. Yan, no? We're on the road, we move from place to place, and oftentimes, when I'm about to call it home, we have to move along. Life is a constant change. Ganun eh. Palipat-lipat, mga kababayan, nang nasanay ka na sa lugar at sinabi mo, ito na yung aking magiging bahay. Yun pala, may mga pagbabago na magaganap na kailangan mong umalis. Ganun eh. Ano pa sabi diyan sa lyrics? Napaka ganda ng lyrics ng Constant Change po. Meaningful. The friends we know, we meet along the way. Too soon, the times we share form part of yesterday, 'cause life's a constant change and nothing stays the same. Oh no. Kahit ayaw natin. Di ba? Talagang nagbabago ang panahon. Kasi nga po, life is a constant change. Tulad ng nangyari sa ABS-CBN. Ano pa sabi dyan? Clouds that... Iba naman pala yung tono nito. Clouds that move across the skies are changing form before our very eyes. Di ba? Yung clouds, nakita mo, mamaya wala na siya. Tapos may na-form na naman sa other parts of the sky. Ganun lang po. Constant change. Tama pa mga kababayan? Kaya dapat makasabay tayo sa pagbabago. Talagang nagbabago ang lahat. For life is a constant change. Tama pa? Ito nga. Ito yung nagbigay ng pagbabago. Dati hindi man po ako marunong magtinda-tinda. Nahiya ako magtinda-tinda. Ngayon, proud ako na magtinda-tinda. Ganun lang po, mga kababayan. Para ano? Para sa pagbabago ng ating buhay. Kung gusto ninyo ng pagbabago para sa magandang buhay, kailangan baguhin natin yung ating mindset. Mindset of the rich, hindi yung mindset of the poor. Pag hindi ninyo yan na ginawa na baguhin yung inyong mindset, hindi tayo asenso. Hindi kayo asenso po. So that's it mga kababayan. Yan muna ngayong episode ng ating podcast, Life with RTM. Laging tatandaan po natin, you become what you believe. Para umasenso po, mind your own business. Kung wala kayong pang-business ngayon, maghanap kayo ng akma sa inyong business. Pwede po ito, gawin ninyong negosyo. Di ba? Ayan o. Message na lang po kayo sa amin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.